Siya ay isang batang ulila mula sa mga lansangan na gumugugol ng kanyang mga araw sa pagtulong sa kapwa. Ngunit isang araw, pinapaslang ng isang halimaw ang lahat ng kanyang kakilala. Kaya, na-unlock niya ang lihim na kapangyarihan na natutulog sa loob niya at naging isang vigilante na hero. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga halimaw na kilala bilang mga manlalaro na naghahabulan na parang isang underground zoo match. Gabi-gabi, ang mayaman at sikat na lungsod ay pumapasok sa mga nakatagong silid sa ilalim ng ibabaw upang matugunan ang kanilang mga baluktot na pagnanais, at ilagay ang kanilang mga taya kung alin ang lalabas ng buhay. Ang mga tinatawag na manlalaro na ito ay mga nilalang na kusang kumilos ayon sa instinct, nilikha lamang upang tapusin ang anumang bagay na tumatawid sa kanilang landas. At natural, hindi sila kailanman nagtataglay ng kahit kititing na bakas ng malayang pagpapasya. Ngunit ang lahat ay nagbabago ng isang gabi, isang scientist na nagsasagawa ng isang eksperimento ang aksidenteng nauwi sa paglikha ng isang player na may spark ng self-awareness. Ang bagong nilalang na iyon ay nagdulot ng kaguluhan habang ang mga halimaw ay bumaling sa kanilang mga taong manunood, at 13 sa kanila ay tumakas sa mundo sa itaas. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dinukot ng isang scientist na nagngangalang Konsaki ang isang bata at itinakbo ito. Lumipas ang oras at malinaw na ang mundo ay hindi na tulad ng dati. Ang isang mag-asawa ay naglalakad na nag-uusap tungkol kay Sir Jack at Aura. Tinawanan ito ng lalaki at tumawa, nagtataka kung paano maaaring hatiin ang isang tao sa kalahati sa loob ng isang tren at sinabing maganda kung masaksihan ang ganoong bagay ng malapitan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lalaki na may malapalakang dila ang dumaan at hinati siya ng malinis sa kalahati, bago naglaho ng hindi nag-iiwan ng kahit isang palatandaan habang ang babae ay napatigil sa pagsigaw. Nang dumating ang pangkat ng pagsisiyasat, nalaman nila na ito ay gawa ng kasumpa-sumpa na demonyong whirlwind. Ang pinuno ng koponan ay hindi maaring iikot sa kanyang ulo kung paano maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito sa sikat ng araw. Samantala, nabalitaan ng chairman ng Amagi Corporation na nagngangalang Ms. Togay ang tungkol sa insidente, at nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga plano upang subaybayan ang batang dinala ni Konsaki. Tila, ang batang iyon ay hindi lamang isang ordinaryong batang lalaki, at nais siyang sakupin ni Ms. Togay bago malaman ng iba pang bahagi ng mundo kung ano ang aktwal na nangyayari sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Makalipas ang ilang taon, nakita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Jin na nakikipag-usap kay Konsaki, na ngayon ay matanda na. Pinigilan siya ni Konsaki na magmadaling lumabas at sinabi sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang cellphone, at tinanong kung pupunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigan upang maglaro ng superhero sa mga lansangan. Sumagot si Jin na patuloy lang siyang sinusundan ng kaibigan niyang si Kuga ng mag-isa. Ngunit bago siya makaalis para sa kanyang part-time na superhero shift, binanggit ng matanda ang isa sa mga karaniwang nakakainip na lektura, pinag-uusapan ang pagkakaiba sa pagitan ng hustisya at karahasan, at kung paano ang pagprotekta sa isang tao ay naiiba sa pagkatalo sa isang tao para dito. Ipinapangatuwiran ni Jin na gumagaling pa rin ang mga sugat kung lalagyan mo ito ng kaunting laway, tulad ng itinuro sa kanya ni Lolo. Kaya, sinabi sa kanya ng matanda na ang sinasabi niya ay tungkol sa sugat ng puso. Sinabi ni Jin na hindi niya talaga ito naiintindihan, ngunit itatago niya ito sa kanyang isip kung ito ay isang mahalagang aralin, at pagkatapos ay tumakbo. Habang tumatalon sa paligid, nakasalubong niya ang isang babae na nilalapitan ng dalawang tulisan at tinanong siya kung may problema siya. Sinabi ng babae ang malinaw, at kapag humingi siya ng tulong, walang kahihiyang humihingi ang bata ng 10,000 yen bilang bayad. Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, kaya tumalon si Jin at pinatumba ang isa sa mga lalaki gamit ang isang flying kick sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, iniiwasan niya ang isang pag-atake mula sa isa sa iba pang mga tulisan at ginawa siyang atakihin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay ginamit ni Jin ang pagkakataong ito para tumalikod at gumawa ng malinis na hampas sa mukha ng huling tulisan at pinalipad din siya. Sa pagtatapos ng aksyon, ang mayamang bata na si Kuga ay nagpakita kasama ang kanyang kapatid na babae, si Konoha, na sinisigawan si Jin sa hindi pagpapalam sa kanya kapag may nangyayaring krimen. Sinabi niya na sila ay isang koponan at kinakaladkad ang lalaki, habang si Jin ay patuloy na sinisigawan ang babae na bayaran ang kanyang pera. Sinusubukang ipaliwanag ni Kuga kung paanong ang hustisya ay hindi isang bagay na sinisingil mo,